Mga kaibigan, bilang panghuli sa ating 3 bahaging serye sa ating paghahanda para sa pagdalaw ng Papa sa 2015, pagnilayan natin ang 2 pinakamahalagang utos at ang ginintuang aral. Angkop ang mga ito bilang buod ng mga paksa na ating tinalakay noong mga nakaraang linggo, ang mga gawa ng habag, works of mercy, at ang mga mapapalad, beatitudes, na nag-aanyaya sa atin na maging mas maawain at mahabagin sa isa't isa. Sa lumang tipan, ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa kanyang bayang Israel sa banal na bundok. Ang mga ito ay iginuhit ng daliri ng Diyos sa bato o stone tablets at ibinigay kay Moises. Ang Decalogue ay ang tipanan ng Diyos sa kanyang bayan na pinalaya niya sa pagkaalipin. Ayon sa katisismo, ito ay handog ng Diyos at kanyang kalooban. Sa pamamagitan nito, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Kung sa lumang tipan ay ibinigay sa atin ng Diyos ang batas, sa bagong tipan naman, naganap ito. Walang iba kundi kay Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Maaalaala natin minsan na may nagtanong sa Panginoon, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Ang sagot ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Mga kaibigan, inaanyayahan tayo ng Panginoon ngayon na tingnan ang 10 utos sa pamamagitan ng magkabiyak na utos ng pag-ibig. Hindi natin masasabing minamahal natin ng Diyos kung itinataboy natin ang ating kapwa, lalo na yaong mga nangangailangan, mga nasa gilid ng lipunan, mga walang maisusukli sa atin, mga nagbabaliwala sa atin. Hindi natin masasabi na tinutupad natin ito kung napupuot tayo sa ating kapwa. Ang pagtalima sa utos na ito ay tumatawag ng pag-ibig at pagiging handang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Sabi nga ni Papa Francisco, ang pag-ibig sa Diyos at kapwa ay hindi sa isip lamang, konkreto at buhay ito. Nangangahulugan ito na makita natin ang mukha ng Diyos na paglilingkuran sa bawat tao, sa pagnanais na paglingkuran siya sa kapwa. Ngayon mga kaibigan, maliban sa pinakamahalagang utos, makatutulong din na laging isaisip ang ginintuang aral. Wika ng Panginoon, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Simple lamang po ito, pero madalas nating makaligtaan. Kung magutom at mauhaw ka, mawalan ng masisilungan o kasuotan, ano ang gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa? Kung ang iyong isip, puso at espiritu ay nababagabag, ano ang ibig mong gawin sa iyo ng iyong kapwa? Isa pang aspeto mga kaibigan, paano tayo kumilos o magdesisyon sa mga sensitibong bagay? Isinasaalang-alang ba natin ang mga tao na maaaring maapektuhan nito? O pansarili lamang ang ating iniisip at sariling kabutihan lamang? Ang turo ng katisismo, kumikilos ang pag-ibig ng may paggalang sa kapwa at sa kanyang konsyensya. Huwag sana natin itong makakalimutan. Patuloy tayong pinaaalalahanan ni Papa Francisco. Hahatulan tayo ayon sa ating ginawa sa ating kapwa. Mga kaibigan,
may kahirapan man ang mga aral na ito, manalig tayong tutulungan tayo ng Diyos sa Kanyang grasya upang maisakatuparan ito. Ipagdasal natin na samahan tayo parati ni Jesus sa pagsasabuhay ng Kanyang salita. Mahalin ang Diyos higit sa lahat. Mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Gawin sa kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. 3 pamantayan na makatutulong sa atin na maging pamayanang mayaman sa awa at habag. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.